Ako. Wala akong problema magsalita ng walang teleprompter kasi hindi naman ito gumagana. Napakasaya kong nandito kasama kayo, kahit ano pa man ang mangyari. Magsasalita ako tapat mula sa sarili ko. Sasabihin ko, kung sino man ang namamahala sa teleprompter na ito, may malaking problema siya. Salamat. Magandang araw, unang ginang. Ginang, unang ginang, maraming salamat sa inyong pagdalo dito ngayon. Ginang Tagapangulo, Ginoong Pangkalahatang Kalihim, unang ginang ng Estados Unidos, pati na rin ang aking mga delegado, embahador at mga lider ng mga bansa sa mundo. 6 na taon na mula nang huli akong nagsalita sa Pangkalahatang Asembleya at nagbigay ng mensahe sa mundo noon na masagana at mapayapa. Mula noon, winasak ng mga sandata ng digmaan ang kapayapaan sa dalawang kontinente. Ang panahon ng katahimikan at katatagan ay napalitan ng isa sa pinakamalaking krisis ngayon. At sa Estados Unidos, nagkaroon ng 4 na taon ng kawalan ng batas, kahinaan at radikalismo. Sa ilalim ng huling administrasyon na nagdala sa ating bansa sa sunod-sunod na mga sakuna, 1 taon na ang nakalipas, ang ating bansa ay sa gitna ng suliranin, dumaranas tayo ng malalaking problema. Dahil sa aking administrasyon, isa na tayo sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. At wala nang ibang bansa na kayang makipantay o makipagkumpara sa atin. Ang biyaya ng Amerika ay matatag na ekonomiya, matibay na hangganan, malakas na sandatahang lakas, mapagkakatiwalaang pagkakaibigan, at matibay na diwa. Walang katulad ito sa mundo, tunay na gininto ang panahon ng Amerika. Mabilis naming binabaligtad ang mga problemang pang-ekonomiya na minana natin mula sa nakaraang administrasyon. Kasama na rito ang pagtaas ng presyo, ang rekord na bilis ng pagtaas ng inflasyon na dati ay hindi pa natin naririnig o naiisip man lang. Ang pagtaas ay bumagal, bumaba ang presyo ng gasolina, bumaba rin ang mga presyo mismo, bumaba rin ang halaga ng mortgage at napigilan natin ang inflasyon. Ang tanging problema na nananatili ay ang mga presyo sa stock market na patuloy pa ring tumataas. Ilang beses na itong tumaas nitong mga nakaraang taon. Lumalago at namamayagpag ang produksyon. Gaya ng sabi ko, mas maganda ngayon ang lagay ng stock exchange kumpara dati. Sa totoo lang, halos lahat kayo ay nakikinabang at gumagamit ng mga benepisyong ito. At ang mahalaga, ang sahod ng mga manggagawa ay tumataas sa pinakamabilis na antas sa halos 60 taon. Iyan ang punto at pinakamahalaga, hindi ba? Sa 4 na taon ni Pangulong Biden, mas mababa sa $1 trilyong lang ang bagong pamumuhunan sa Estados Unidos. Sa loob lang ng 8 buwan mula nang ako'y maupo sa pwesto, nakuha natin ang mga pangakong pamumuhunan at aktwal na paglalabas ng pondo na umaabot sa $17 trilyong. Isipin ninyo, 4 na taon mababa sa trilyon, pero 8 buwan higit $17 trilyong na ang nakuha natin. Ini-invest lahat ito sa Estados Unidos at ngayon ang pera ay galing na sa iba't ibang parte ng mundo. Nagawa natin ang pinakamalaking pagbawas ng buwis sa kasaysayan ng Amerika at ang pinakamalaking pagbawas ng burokrasya at regulasyon sa kasaysayan ng Estados Unidos. Ngayon, kabilang na tayo sa top na mga bansa para magnegosyo at magsimula ng negosyo. Maraming tao dito sa silid ang nag-i-invest sa Amerika. At mukhang magagandang investment ito, hindi ba? Sa loob ba ng 8 buwan? Pero ang unang termino, ako ang lumikha ng pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Tayo ang may pinakamagandang ekonomiya. Hindi pa ito naging ganito kaganda at wala nang mas gaganda pa. At ginagawa ko ulit ito ngayon. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki at mas maganda pa talaga. Tinutulungan ng sukatan na maisakatuparan ang ating mga plano at layunin. Sa aming unang termino sa Timog na Hangganan, matagumpay naming napigilan ang pagsalakay sa ating bansa. Sa loob ng ika-4 na buwan, bumaba ang bilang ng mga ilegal na dayuhan na nakapasok sa ating bansa. Salamat, zero ito.
Mahirap paniwalaan, pero subukan nating alalahanin ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Iyon ay milyon-milyong tao. Milyon-milyong tao na pumapasok sa ating bansa mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa mga bilangguan, mula sa lahat ng ospital, mga tulak ng droga. Pumupunta sila, dumarating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Literal na pumapasok sa ating bansa. At tayo noon ay mayroong. Ang administrasyon ni Biden ay may patakaran ng bukas na hangganan, nakakahiya iyon. Iligal na tumatawid ng hangganan ng Estados Unidos ang mga taong ito. Ngayon, hindi ko alam kung mangyayari iyon. Maaaring makulong sila o mapabalik sa pinanggalingan nila. Baka nga mas malala pa ang mangyari sa inyo. Gets nyo ba? Gusto kong pasalamatan si Salvador sa matagumpay at propesyonal na trabahong ginawa nila. Sa pagtanggap at pagpapakulong sa mga kriminal na nasa teritoryo ng ating bansa noong nakaraang administrasyon, naging record ang bilang nito. Napalayas natin silang lahat. Wala talaga tayong pagpipilian. Wala ring pagpipilian ang ibang mga bansa. Dahil pareho lang ang kanilang kalagayan pagdating sa migrasyon. Sinisira nito ang inyong mga bansa. At kailangan talagang may gawin tungkol dito. Muling nirerespeto ang Amerika sa buong mundo. Hindi pa ito nangyari noon sa ganitong kalakihang antas. Isipin mo lang, 2 taon, 3 taon, 4 na taon ang nakalipas o kahit 1 taon lang ang nakaraan. Pinagtatawanan at kinukutya tayo sa mundo. Sa NATO Summit noong Hunyo, karamihan sa mga miyembro ay nangakong itaas ang gastos sa depensa mula 2% hanggang 5% ng gross domestic product ayon sa aking hiling. Sa huli, ang ating alyansa ay magiging mas malakas at mas makapangyarihan pa. Noong Mayo, bumisita ako sa gitnang silangan. Binisita ko ang aking mga kaibigan. Ibinalik ang ating pakikipagpartner sa rehiyon ng Persian Gulf. Ibinalik ang mahahalagang ugnayan sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates, pati na rin sa iba pang mga bansa. Ngayon, mas malapit na tayo sa kanila kaysa dati. Nagsagawa ang aking administrasyon ng negosasyon para sa makasaysayang kasunduan sa kalakalan kasama ang United Kingdom, European Union, Japan, South Korea, Vietnam, Indonesia, Pilipinas, at Malaysia, at marami pang ibang mga bansa. Gayon din, sa loob lamang ng 7 buwan, tinapos ko ang 7 walang katapusang digmaan. Sinasabi nila na walang katapusan ang mga iyon, na hindi raw kayang ayusin. 2 labanan ay tumagal ng 31 taon, isa ng 36 na taon, at isa pa ng 28 taon. Tinapos ko ang 7 digmaan. Sa lahat ng pagkakataon, ang mga digmaang ito ay ipinaglaban at hindi mabilang na daan-daang libong tao ang namatay. Pinatay sila. Partikular na tinutukoy dito ang Cambodia at Thailandia, Kosovo, Serbia, Congo at Rwanda. Ito ay isang nakakatakot at malupit na digmaan. Pakistan at India, Israel at Iran, Ehipto at Ethiopia at Armenia at Azerbaijan. Tinutukoy dito, itutuloy. Tungkol sa lahat ng mga sitwasyong ito, walang kahit isang presidente, walang kahit isang halimbawa, ministro at sa totoo lang, walang kahit anong bansa ang gumawa ng kahit anong katulad nito, kahit malapit man lang, kailanman. Nagawa ko ito sa loob ng 7 buwan. Wala pang nangyari o katulad nito noon. Karangalan para sa akin na makamit ito. Sa kasamaang palad, kinailangan kong gawin ito. Sa halip na gawin ito ng United Nations at sa kasamaang palad, sa lahat ng mga kasong ito, hindi man lang sinubukan ng United Nations na tumulong kahit papaano. Sa wala sa alinman sa mga kasong ito, ako ang nagtapos ng 7 digmaan. Nakipagkasundo ako sa mga lider ng bawat isa sa mga bansang ito. Ni minsan walang tumawag o nag-alok ng tulong sa akin mula sa United Nations para maisakatuparan ang mga kasunduang ito. Ang tanging nakuha ko lang mula sa United Nations ay isang escalator na paakyat pero huminto sa gitna mismo. Ang unang ginang, kung hindi siya nasa napakagandang kondisyon, siguradong nadapa na siya. Pero gaya ng nakikita ninyo, nasa mahusay siyang kondisyon. Si Moba ay talagang nasa napakagandang kondisyon. Ngayon, hindi gumana ang teleprompter sa simula. Itong 2 bagay na ito ang nakuha ko mula sa United Nations. Hindi gumagana ang escalator, hindi gumagana ang teleprompter. Maraming salamat dito. Ngayon, gumagana na. Naayos na nila lahat. Salamat. Kita nyo, madali lang. Lahat ay pwedeng gawin. Maraming salamat. Prinsipyo 5 pagpapatuloy.
Hindi ko ito naisip noon dahil abala ako sa pagsagip ng milyong tao, sa pagpapatigil ng mga digmaan na ito. Pero pagkatapos ay napagtanto ko na hindi naman talaga tayo tinulungan ng United Nations. Sa totoo lang, napag-isipan ko lang ito pagkatapos na, hindi habang ginagawa ang mga negosasyon na yon. At sa totoo lang, napakahirap noon. At ganun nga ang nangyari. Pero tanungin natin, ano ba ang layunin ng United Nations? Malaki ang potensyal ng United Nations. Sa totoo lang, palagi ko na itong sinasabi, napakalaki ng potensyal ng United Nations. Itutuloy. Pero hindi niya ito nagagamit kahit malapit man lang. Sa ngayon, hindi pa talaga. Sa ngayon, mas malakas pa rin ang salita kaysa gawa. Puro salita lang ito ngayon, at walang saysay na salita ay di nakakahadlang sa digmaan. Ang tanging makakapigil dito ay ang aksyon. Ngayon, matapos kong tapusin ang lahat ng digmaang ito, matapos kong ayusin ang kasunduan ni Abraham na sa totoo lang ay napakahalaga. At dito, hindi man lang napuri ang bansa natin. May nagsabi na dapat akong makatanggap ng Nobel Peace Prize para sa bawat tagumpay na ito. Para sa akin, ang tunay na gantimpala ay ang mga anak na lumalaki kasama ang kanilang mga magulang. Dahil milyon-milyong tao na ngayon ang hindi na mapapatay sa walang katapusang, walang saysay na mga digmaan. Hindi ito tungkol sa gantimpala, kundi sa pagliligtas ng tao. Milyon-milyong tao ang nailigtas dahil napigilan natin ang 7 digmaan. Siyempre, alam nyo naman, nagtatrabaho kami para lalo pa itong mapaunlad. Sa loob ng taon, espiritual makabagong katayuan ng astronomiya. Ipinapangako ko, para sa inyo lahat, mga kaklase ng mga manggagawang schizophrenic na Ruso, nakakatawang na pagdesisyunan ang Siberia. At nagkaroon na kayo ng marmol na sahig, nagkaroon na rin kayo ng mga terasa. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng pinakamaganda, mga pinalamutian na pader. Pero napagdesisyonan na tahakin ang ibang direksyon. Iminungkahi ko naman ito, pero mas mababa ang presyo na inalok ko. Iba ang naging desisyon. Pero napagtanto ko na hindi lang talaga nila naiintindihan ang ginagawa nila. Nang napag-usapan ang tungkol sa konstruksyon, maling-mali na agad ang mismong konsepto ng pagtatayo. Ang ipinapanukalang itayo ay sobrang mahal at sobrang hindi praktikal. Halos isang kayamanan ang halaga nito. Sa huli, ganito ang nangyari. Sa totoo lang, napakalaking pera ang nagastos. Mula 2 hanggang 4 na bilyong dolyar ng United States para sa konstruksyon. At wala namang marmol na sahig sa huli, gaya ng ipinangako ko. Sa pagkakaalam ko, kung titingnan mo ang gusali, pwede kang maipit sa escalator sa loob. Hindi pa tapos ang trabaho. Lahat. Hindi pa tapos ang pagkukumpuni. Ang dami ng taon ang lumipas. Sobrang kurap ng proyekto na Kongreso. Tinawag pa ito sa pagdinig dahil sa sobrang laki ng ginastos na pondo. Walang nakakaintindi talaga kung saan napupunta ang perang ito at kung magkano talaga ang kabuuang halaga. Mula 2 hanggang 4 na bilyong dolyar kumpara sa 500 milyong inaalok ko. Pero sa kahit anong kaso, napakalaki ng ginastos dito. Sa kasamaang palad, maraming bagay sa United Nations ang nangyayari sa ganitong paraan. Minsan pa, sa mas malaki at mas malawak na saklaw, nakakalungkot itong makita. Hindi tiyak kung kaya niyang gumanap ng lead role. Narito ako ngayon para ialok ang pakikipagkaibigan at pamumuno ng Amerika sa sinumang bansa sa asambleya na gustong sumama sa amin. At tiyakin ang mas ligtas at mas masaganang mundo para sa ating lahat. Isang mundo na magiging mas masaya, na magkakaroon ng mas magandang kinabukasan kaysa sa mga posibilidad na mayroon tayo ngayon. Pero kailangan nating talikuran ang mga hindi nagtagumpay na pamamaraan noon at pagsama-samahin ang ating mga lakas para harapin ang pinakamalalaking banta sa kasaysayan. Walang mas seryosong panganib sa ating planeta kaysa sa pinaka-nakamamatay na uri ng sandata na nilikha ng tao. Alam nyo, maraming ganitong sandata ang Estados Unidos. Sa aking unang termino, lahat ginawa ko para mapigilan ang mga banta. Ito ang prioridad ko. Nagsimula kami sa Iran. Simple lang ang posisyon ko.
Ang pangunahing taga-suporta ng artileriya sa mundo hindi dapat magkaroon ng pinakamapanganib na sandata. Dahil dito, agad pagkatapos kong maupo sa posisyong ito, tumawag ako sa kataas-taasang pinuno at nagpadala ako sa kanya ng liham na may bukas palad na alok. Ipinahayag ko ang aking dedikasyon at kahandaang makipagtulungan para sa pagpapatigil ng nuclear program ng Iran. Patuloy na binabantaan ng rehimen ang mga kalapit bansa at interes ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa mga kalapit bansa, naroon ngayon ang maraming dating komandante militar ng Iran. Halos lahat sa kanila, sa totoo lang, wala na sila. Patay na sila. 3 buwan na ang nakalipas, isinagawa ang operasyong Midnight Hammer. Nagbagsak ng 3,000 at 1,000 toneladang bomba ang United States bombers sa pangunahing nuclear infrastructure ng Iran. Ganap silang nawasak, lahat ay nawasak. Walang ibang bansa sa mundo ang kayang gawin ang nagawa namin o may teknolohiya para dito. Tayo ang may pinakamakapangyarihang sandata sa buong mundo. Ayaw naming gamitin ito. Siyempre, pero ginawa namin ang gusto ng mga tao. Ano ang nagawa? Sa loob ng 22 taon, ang potensyal ng Iran sa pagpayaman ng uranium ay nawasak. Ito ang nagtapos sa 12 araw na digmaan. Tulad ng alam ninyo, ito ay tinatawag na digmaan sa pagitan ng Israel at Iran. Ang parehong panig. Sumang-ayon na itigil ang labanan. Tulad ng alam ninyo, nagsikap din ako na magkaroon ng tigil putukan sa Gaza. Dapat tayong sumang-ayon. Kailangan itong gawin. Kailangan talaga itong gawin. Paulit-ulit na tinanggihan ng Hamas ang mga makatuwirang alok para sa kapayapaan. Hindi namin malilimutan ang 7 ng Oktubre. At may ilan sa organisasyong ito na gustong kilalanin ang Estado ng Palestina mag-isa na nagpapalala sa sigalot. Pero napakalaking regalo nito para sa mga teroristang Hamas dahil sa kanilang kalupitan. Ito ay magiging gantimpala para sa kanila sa mga karumaldumal na krimeng ito. Noong Oktubre 7, 2023, tumanggi silang palayain ang mga bihag at tanggapin ang alok ng tigil putukan. Sa halip na, ang Hamas ay napakarami ng nakuha, sobra-sobra na ang kanilang kinuha, talagang napakarami na ang kanilang nakuha. Pero sa halip na, gagawin ito ng mga nagnanais ng kapayapaan, kailangan magkaisa. Dahil sa iisang panawagan, palayain ang mga bihag ngayon din. Basta palayain ang mga bihag. Salamat. Salamat. Kailangan nating magsama-sama. Magagawa natin to. Makakamit natin ang gusto natin. Kailangan nating itigil ang digmaan sa Gaza. Kailangan nating itong gawin agad. Kailangan natin itong makamit. Kailangan nating simulan ang negosasyon. Kailangan nating makamit ang agarang kapayapaan. Kailangan nating maibalik sa bahay ang mga bihag. Lahat ng 20 bihag sa atin. Ayaw namin ng 2, 4, gusto namin lahat. Kasama sina Steve Witkoff, Marco Rubio at iba pang kasamahan. Naibalik na namin ang karamihan sa kanila sa kanilang mga tahanan. Pinangasiwaan namin lahat ng proseso, pero palagi kong sinasabi na ang huli ang pinakamahirap. Yun nga ang nangyari. Kailangan nating maibalik sila ngayon. Ayaw naming isa-isa lang. 2 muna, tapos 2 ulit, tapos 3 pa. Hindi. Gusto naming sabay-sabay silang lahat para sabay-sabay silang makauwi. 38 bangkay ang kailangang maibalik. Lumapit sa akin ang mga magulang nila at gustong makuha ang katawan ng kanilang mahal sa buhay. Gusto nilang makuha ang mga ito. Patay na sila, pero parang buhay pa rin sa mga magulang para sa may anak na babae o lalaki. Lahat ay puspusang nagtatrabaho para mapatigil ang pagpatay, lalo na sa teritoryo ng Ukraina. Gusto kong isipin na isa sa 7 digmaan na itatatag ko ay ito. Akala ko ito ang magiging pinakamadali dahil palagi akong may magandang relasyon kay Pangulong Putin, palagi kong inisip na ito ang pinakamadaling gawin. Sa digmaan, hindi mo alam ang mangyayari. Laging may mga di inaasahan, mabuti o masama. Akala ng lahat mananalo ang Russia sa digmaan na ito sa loob lang ng 3 araw. Pero hindi ganun ang nangyari. Akala ko dati maliit lang ang problema. Pero ngayon, hindi maganda at masama talaga ang kalagayan ng Russia, anuman ang mangyari.
Akala ko mangyayari ito sa loob ng 1 linggo. Nakikipaglaban na sila ng mahigit 3 taon. Pinapatay mula 5 hanggang 7,000 batang sundalo, karamihan ay sundalo, sa magkabilang panig bawat linggo. 5 hanggang 7,000 batang lalaking namatay, hanggang 7,000 batang sundalo. May mga lungsod na tinitira ng mga raketa at bomba, pero hindi nawawala sa mapa. Hindi sana nagsimula ang digmaang ito kung ako ang naging presidente. Isang digmaan na hindi dapat kailanman nagsimula. Iyan ang tunay na pamumuno. Ano ang epekto ng masamang pamumuno sa bansa? Tingnan ninyo kung ano ang nangyari sa Estados Unidos at tingnan ninyo kung anong kalagayan natin ngayon sa napakaikling panahon. Isa na lang ang tanong ngayon, ilan pa kayang tao ang mamamatay? Parehong panig ang China at India ay interesado sa digmaang ito dahil bumibili sila ng langis mula sa Rusya. Pero hindi rin kapatawaran na kahit ang mga bansa ng NATO ay hindi tumigil sa pagbili ng enerhiya mula sa Rusya. Hindi ko gusto yan. Sila pa nagpopondo ng digmaan laban sa sarili nila. Sa totoo lang, saan ka pa makakakita ng ganyan? Kung di handa ang Rusya sa kasunduan para tapusin ang digmaan, lubos namang handa ang Estados Unidos. Magpatupad ng seryosong malalakas na taripa laban sa mga pangunahing sangkot sa pagdanak ng dugo at sa tingin ko, mabilis nila itong gagawin. Pero para maging epektibo, ang mga bansang Europeo, kayong lahat ay dapat sumama at magpatupad ng parehong hakbang. Mas malapit kayo sa kanila kasi wala kayong karagatan sa pagitan, kayo mismo nandoon. Hindi dapat ginagawa ng Europa ang ginagawa nila ngayon. Dapat silang bumili ng langis at gas sa Russia. Mga subtitle ni Dimatorsok habang lumalaban sa Russia. Kahiya-hiya ito para sa kanila at kahiya-hiya talaga. Nang malaman ko, nagulat talaga ako. Pero kailangan nating itigil ang lahat ng pagbili ng enerhiya mula sa Russia, kung hindi, nasasayang lang ang oras natin. Sayang lang. Kailangan nating pag-usapan ito. Pag-uusapan natin ito ngayon kasama ang mga bansang Europeo. Nandito silang lahat ngayon. Siguro, natutuwa silang pakinggan ako kapag pinag-uusapan ko ito. Pero ganito talaga ako. Palagi kong sinasabi ang totoo at kung ano ang iniisip ko. Kailangan nating bawasan ang banta ng paggamit ng mapanganib na armas. Nanawagan ako sa lahat ng bansa na sumama sa amin upang tapusin ang paggawa ng biolohikal na armas, minsan at magpakailanman. Nakakatakot at kasuklam-suklam ang mga biolohikal at nuklear na armas. Kailangang itigil ang pagbuo ng mga sandatang nuklear. Alam namin, alam ninyo, alam ko, palagi naming pinag-uusapan ito. Mahalaga ito at malakas na sandata. Hindi natin ito magagamit, hindi natin ito maaaring gamitin, hindi dapat gawin ito. Dahil kapag nangyari iyon, matatapos na lang ang mundo. Wala ng United Nations kung saan pwedeng pag-usapan ito, wala nang matitira. Ilang taon na ang nakalipas, ang mga pabigla-biglang eksperimento ay nagdulot ng isang pandaigdigang pandemya. Sa kabila ng sakuna, patuloy pa rin ang ilang bansa sa mapanganib na pananaliksik sa bioweapon. Gumagawa sila ng mga pathogen na gawa ng tao. Totoo, ito ay napakadelikado. At ngayon, inihahayag kong pamumunuan ng aking administrasyon ang internasyonal na pagsisikap para sa pagpapatupad ng konbensyon sa biological na sandata. Dapat itong maisakatuparan. Kasama ang mga lider ng mundo, magsisikap kaming magpatupad ng mapagkakatiwalaang Artificial Intelligence Verification System. Umaasa akong magiging konstruktibo ang papel ng United Nations itutuloy sa susunod. Umaasa kami na maisasakatuparan ang proyektong ito sa tulong ng Artificial Intelligence. Marami ang nagsasabi na maaari itong maging isa sa mga pinakadakilang tagumpay, ngunit maaari rin itong maging mapanganib. Maaari itong maging isang malaking biyaya, pero maaari rin itong maging isang malaking panganib. Kailangan nating itong pag-isipan. Hindi lang hindi nalulutas ng United Nations ang mga problema, kadalasan sila pa ang gumagawa ng mga bagong issue na tayo ang nag-aayos. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang pangunahing pampulitikang issue ng ating panahon. Ang krisis ng walang kontrol na migrasyon. Wala itong kontrol. Winawasak ang inyong mga bansa. Ang United Nations sa totoo lang ang nagpopondo sa pag-atake sa mga bansang Europeo. Laro lang ito.
Noong 2004 naglaan ang United Nations ng tulong na nagkakahalaga ng $372 milyong para sa humigit kumulang 626,000 na mga imigrante na patungong Estados Unidos. Isipin mo, tinutulungan ng United Nations ang mga taong ilegal na pumapasok sa teritoryo ng United States. Tapos tayo pa ang kailangang magpaalis sa kanila. Tinutulungan pa ng United Nations. Nagbibigay din sila ng pagkain, silungan, tirahan at mga debit card para sa mga ilegal na migranteng gustong makapasok sa southern border papuntang United States. Milyon-milyong tao ang dumaan sa southern border natin. Isang taon lang ang lumipas, milyon-milyon na agad ang pumapasok ng walang kontrol. Dagdag pa rito, milyon pa sa 3 taon ng administrasyon ni Biden na walang kakayahan. Ngayon, napahinto na namin ito. Wala na sila doon. Alam nilang hindi na sila makakadaan sa timog na hangganan. Pero ang nangyari ay talagang hindi katanggap-tanggap. Dapat pigilan ng United Nations ang pananakop, hindi ito tinutulungan o pinopondohan. Tinututulan ng Estados Unidos ang ideya na ang maraming tao mula ibang bansa ay makakalakbay ng malaya sa mundo ng walang kontrol. Labagin ang aming hangganan at soberanya, gumawa ng krimen ng walang kontrol at abusuhin ang aming sistemang panlipunang seguridad ng walang limitasyon. Muli naming pinagtibay na ang Amerika ay para sa mga Amerikano. Nanawagan ako sa lahat ng bansa na protektahan din ang kanilang mga mamamayan. Dapat ninyong gawin ito dahil hindi ako tumutukoy sa kahit sino partikular, pero nakikita ko kayong lahat, ang inyong mga bansa ay talagang winawasak. Malalaking problema ang hinaharap ng Europa dahil sa paglusob ng ilegal na migrante. Hindi pa ito nangyari dati sa ganitong antas. Maraming tao ang pumupunta sa Europa pero walang kumikilos para baguhin o paalisin sila. Pero hindi naman ito makatuwiran. At dahil pinipili nyo ang pagiging politically correct, wala kayong ginagawa para harapin ito. At dito, kailangan kong sabihin, halimbawa, ang London may napakasamang alkalde, talagang napakasama. Sobrang nagbago siya. Sobrang nagbago ang London. Ngayon, pinag-uusapan na nila ang Sharia. Ibang-iba na talaga ang bansang yon. Hindi dapat ganun. Ang imigrasyon, mga enerhiyang parang pagpapakamatay, ito ang magiging ikamamatay ng kanlurang Europa kung walang gagawin tungkol dito ngayon din. Kung hindi ito gagawin, wala itong patutunguhan. Maganda ang mundo dahil kakaiba ang bawat bansa. Bawat soberanong estado ay dapat may karapatang kontrolin ang kanilang mga hangganan. May karapatan kayong gawin ito. Kontrolin ang inyong mga hangganan. Gaya ng ginagawa natin ngayon, nililimitahan natin ang bilang ng mga migranteng pumapasok sa inyong mga bansa na ang gastos ay binabayaran ng mga tao, ng mga mamamayan ng mga bansang iyon na para sa kanila talaga nilikha ang bansang iyon noon. Inialay nila ang dugo, pawis, luha, at pera sa mga bansang ito. Ngunit ngayoy sinisira na ang mga ito. Ang mararangal na bansa ay dapat kayang protektahan ang kanilang mamamayan at hindi hayaang mapuno ng mga hindi taga-roon na may ibang kaugalian, gawi at relihiyon. Nilalabag ng mga migrante ang batas, nagsusumite ng maling asylum application at umaangkin ng migrant status ng walang sapat na dahilan. Kadalasan, dapat silang agad pauwiin sa pinagmulan. Siyempre, malaki ang puso natin at may lugar ito para sa maraming tao. Tayo ay may malasakit. Pero kailangan nating lutasin ang mga problema. Dapat lutasin ang mga problemang ito sa kanilang mga bansa, hindi dito sa atin. Tumutulong tayo sa maraming bansa, walang duda. Marami na ang hindi makapagpadala ng kanilang mga tao ngayon. Dati, nagpapadala sila sa atin ng literal na mga hanay, 10,000 libo. Itong malalaking hanay ng mga tao na pumapasok sa ating bansa nang walang kontrol, walang kahit anong pagsusuri, talagang wala. Ngayon, hindi na ganoon ang nangyayari. Ayon sa datos ng Konseho ng Europa, noong 2024 halos 50% ng mga nahatulan sa mga kulungan sa Alemanya ay mga dayuhang migrante. Sa Austria, umabot pa ito sa 53% ng mga nahatulan sa mga kulungan. Sa ibang bansa, 54% sa Gresya, pati Switzerland. Sa Switzerland na maganda at kaakit-akit, 72% ng mga nakakulong ay hindi taga roon.
Kapag napupuno ang mga kulungan ng mga humihingi ng asylum, mistulang kabutihan ito. Ganyan ang nangyayari. Krimen ang resulta. Dapat nang itigil ang bigong eksperimento ng bukas na hangganan ngayon. Iyan ang gusto kong sabihin sa inyo. Marami akong karanasan dito. Totoo iyan. Sa ganitong kaso, masasabi kong ang pamantayan ninyo'y mapupunta sa impyerno. Sa Amerika, ginawa namin ang lahat para mapigilan agad ang migrasyon. Nang simulan naming arestuhin at i-deport ang lahat ng tumawid sa hangganan, nang paalisin namin ang mga ilegal na migrante mula sa aming teritoryo, tumigil na silang basta-basta pumunta sa amin. Sa totoo lang, ito ay isang makataong hakbang para sa lahat ng kasali sa prosesong ito. Dahil libo-libong tao kada linggo ang namamatay, may mga babaeng ginagahasa at wala pang nangyaring ganito noon. May mga babaeng ginagahasa at binubugbog habang papunta rito sa atin. Isa itong mahaba at napakahirap na paglalakbay, isang mabigat na landas. Ito ay makasaysayang tagumpay laban sa human trafficking sa rehiyong ito. Tagumpay ang nagawa natin, totoo iyon. Nailigtas natin ang napakaraming tao na hindi sana kakayanin ang paglalakbay na ito, ang landas na ito. Marami ang namamatay noon. Mga bangkay. Sa buong haba ng landas na ito sa gubat, kailangan talagang dumaan ng mga tao sa gubat, tumawid sa gubat. At doon, sobrang init na halos hindi ka na makahinga, nahihirapan huminga ang mga tao, namamatay sila mismo roon. Sobrang init talaga, hindi ka makahinga. At doon, saan ka man tumingin, puro bangkay kahit saan. At nakapagligtas kami ng napakaraming tao, hindi namin hinayaang mamatay sila. Ang nagawa namin ay kahanga-hanga. Sumasang-ayon dito ang Amerikanong publiko. Ipinagmamalaki ko ito. Ngayon, mataas ang pagsang-ayon, lalo na sa ginawa sa hangganan at ekonomiya. Dahil dito, pinayagan ng mga patakaran ni Joe Biden ang mga gang at mga ngalakal ng mga tao, mga bata, kaguluhan, mga bilanggo, mga nahatulan mula sa iba't ibang bansa sa mundo. Hindi rin nailigtas ng nakaraang administrasyon ang 300,000 na mga bata, higit sa 300,000 na mga bata, maliliit na bata na ibinenta, dinala sa teritoryo ng Estados Unidos dahil sa pagpapabaya ni Biden. Marami sa kanila ay ginahasa, inabuso, ipinagpalit at ibinenta. Walang nagsasalita o nababanggit tungkol dito, kahit sa mga peking balita. Maraming maliliit na bata ang nawala o tuluyang namatay. At marami sa kanila ang natagpuan namin at ipinadala pabalik. Ipapadala namin sila pabalik sa kanilang mga magulang. Aalamin namin kung sino sila, saan sila galing, at ibabalik sila sa kanilang tahanan. Pagkatapos, magmamadali sa pintuan ang mga magulang, iiyak at hindi makapaniwala na nakabalik na ang kanilang munting anak. Halos 3,000 at libong na ang ganito. Ang malawakang kalakalan ng bata ay kasamaan. Ito ang mismong patutunguhan ng global na agenda sa migrasyon. Ito ang pinag-uusapan natin. Sa Amerika, gaya ng alam ninyo, ang administrasyon ni Trump ay nagtatrabaho tungkol dito at magpapatuloy kami sa pagtutok sa paghahanap ng mga kriminal na lumilikha ng mga problemang ito. At ibabalik namin ang 3,000 at libong sa totoo lang, 3,000 at libong na ang naibalik namin at ipagpapatuloy pa namin ang trabahong ito. Susubukan naming hanapin silang lahat. 300,000 na bata sa kasamaang palad ay nawawala o namatay. Dahil sa mga hayop na gumawa nito, poprotektahan namin ang aming mga mamamayan at dahil dyan, ako. Nagtatrabaho kami para labanan ang mga halimaw na drug cartel na nagwawala. Ngayon, hindi na pwedeng gumamit ng droga sa mga hukuman na yan. Ang bangka na galing Venezuela ay dumarating. Ngayon, hindi na pwedeng gawin yan. Magiging bawal na. Sa totoo lang, pinatigil na namin ang pagpasok ng droga sa bansa sa dagat. Hindi namin sila kilala bilang tubig na droga. Pumapatay sila ng daan-daang libo. Idinagdag ko rin sa mga kaukulang listahan ang mga nagwawalang drug cartel na ito. Ngayon, kinikilala na silang internasyonal na teroristang organisasyon, pati na rin ang mga kriminal na grupo. MSA-13, mga trend ng Aragua,
mga trend ng Aragua mula sa Venezuela. Sa totoo lang, ang mga grupong ito ay nangtotorture, nananakit at pumapatay ng walang parusa. Sila ay mga kaaway ng buong sangkatauhan. Dahil dito, sinimulan naming gamitin ang pinakamataas na kapangyarihan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos para sa layunings wakasan ang mga terorista at smuggling network sa Venezuela na pinamumunuan ni Nicolas Maduro. Sa lahat ng teroristang susubok pumasok o gumawa ng aksyon sa Estados Unidos, wawasakin namin kayo. Wala kaming ibang pagpipilian at tiyak naming gagawin ito. Hindi mangyayari yan. Hindi kayo makakapasok o makakasakit sa amin. 300,000 tao ang namatay noong nakaraang taon dahil sa droga na fentanyl, dahil sa fentanyl at dahil sa iba pang mga droga. Bawat barko na pinaniniwalaan naming nagdadala ng droga ay wawasakin. Hindi na namin hahayaan na mangyari pa ito. Ang enerhiya ay larangang lalo pang umuunlad ngayon sa Estados Unidos. Tinatanggal namin ang tinatawag na mga pabor na punto ng enerhiya na maling tinatawag na ganoon. Isa lang itong katatawanan, hindi sila gumagana, masyado silang mahal, at hindi sapat ang mga ito para mapatakbo ang mga pabrika para maibalik ang kadakilaan ng inyong bansa. Hindi naman ganun kalakas ang hangin. Nakakatawa talaga ang mga windmill na ito. Mahal ang maintenance, laging kailangang ayusin at nabubulok pa. Ito ang pinakamahal na enerhiya na nagawa. Dahil ang enerhiya ay narito para kumita ng pera, hindi para gastusin ito. Kung walang subsidya, hindi ito gumagana, kaya ano pa ang saysay? Gawa sa China ang karamihan dito. Bibigyan ko sila ng kredito, pero bakit nila ipinapadala sa ibang lugar at hindi ini-install sa sarili nilang bansa? Halos hindi nila ginagamit. Gumagamit sila ng uling. Sila mismo, gumagamit din sila ng gas. Gumagamit sila ng kahit ano, pero ayaw nila ng hangin. Pero gustong-gusto nilang ibenta ang mga windmill at mga wind turbine. Nasa panganib ang bansa dahil sa green agenda. Gusto kong bigyang pugay ang Alemanya. Sa totoo lang ang Alemanya. Gusto kong bigyang pansin ang Alemanya. Ang Alemanya ay dumadaan sa mahirap na landas, maling landas. Tungkol ito sa enerhiya at migrasyon. Sumusunod sila sa green path patungong pagkabangkarote. Dumating ang bagong pamunuan. Bumalik sila sa dati nilang kinalalagyan, sa fossil fuels, sa tradisyonal na enerhiya. Ngayon, mas naging maayos na ang lahat. Pwede naman itong gawin. Bumalik sila sa dati, nagbukas sila ng maraming planta ng enerhiya, mga pasilidad ng enerhiya, mga pabrika. Gusto kong bigyang pugay dito, sa Alemanya, para dito, kasi nga, sakuna ang nangyari at nangyayari pa. Sumunod sila sa berdeng landas, pero ito ay landas ng pagkalugi. Iyon ang pinag-uusapan dito. Oo, syempre, hindi ito politically correct. Kritikahin ako dahil sinabi ko ito, pero nandito ako para sabihin ang totoo. Nasa New York ako, mas ligtas ang pakiramdam ko ngayon. Bumaba na ang antas ng krimen. Siya nga pala, tungkol dyan, ang Washington District of Columbia. Ang Washington District of Columbia noon ay tinaguri ang crime capital ng Amerika. Pero ngayon, sa loob lang ng 12 araw, naging lubos na ligtas ang lungsod na ito. Malayang nakakapasok sa restauran, nakakakain ng hapunan, at ligtas maglakad sa kalsada ang mga asawa ninyo, kasama man kayo o hindi, walang problema o panganib. Magaling ang ginawa ng mga tao ko. Oo, ako ang nag-utos sa National Guard at ang National Guard. Inasikaso nila ito. Oo, maaaring hindi tama sa politika pero 1,700 kriminal ang pinalayas o ikinulong namin sa kanilang bansa. Washington Distrito ng Columbia. Ngayon ay lubos na ligtas na lungsod. Inaanyayahan ko kayong pumunta talaga doon. Pwede tayong maghapunan doon. Maglakad-lakad tayo. Hindi na natin kailangan ng armored vehicle. Maglalakad lang tayo mula sa White House. Talagang ligtas na ligtas. At siyempre, napakahalaga ng langis at gas. Halimbawa, ang Aberdeen noon ay tinaguri ang oil capital ng Europa. Doon natuklasan ang napakalalaking reserba sa North Sea. Doon natuklasan ang napakalalaking reserba. Napag-usapan namin ito ng ministro. Sinabi ko sa kanya na asset ang inyong mga lungsod. Sa totoo lang,
Ipinataw doon ang napakalalaking buwis. Ngayon, wala nang ni isang kumpanya ng langis ang gustong pumasok doon. Marami pang langis na hindi pa natutuklasan at napakalaki ng mga reserba doon. Isa itong napakalaking asset para sa nagkakaisang kaharian. At umaasa ako na nakikinig sa akin ngayon ang punong ministro dahil 3 araw ko na siyang kinukulit tungkol dito. Linangin ang langis, linangin ang langis. Ayokong sirain nila ang Inglaterra, Escocia. Ang mga magagandang tanawin na ito, naglalagay sila ng mga solar panel at baterya para lang sirain ang mga lupang sakahan. Hindi natin papayagan ito sa Amerika. Noong 1980 ang direktor ng YUNE ay nagpredikta na pagsapit ng taong 2000 ang pagbabago ng klima ay magdudulot ng pandaigdigang sakuna. Sinabi niya na ito ay magiging hindi na mababawi. Na ito ay magiging parang nuclear holocaust. Iyan ang sinabi noon sa United Nations. At ano ang nangyari? Heto tayo ngayon. Isa pang kinatawan ng United Nations noong taong 80 ang nagsabi na pagkalipas ng ilang dekada, maraming bansa ang mawawala dahil sa global warming. Pero hindi naman ito nangyari. Kung titingnan natin ang ilang taon pabalik, ilang dekada na rin, nitong mga nakaraang taon ay sinasabi na ang global cooling ang papatay sa sangkatauhan. Kailangan nating may gawin tungkol dito. Pagkatapos, nagsimula silang magsalita tungkol sa global warming, na ito raw ang sisira sa mga bansa sa mundo. Pero ngayon, lumalamig na naman. Ngayon, tinawag na lang nila itong pagbabago ng klima dahil mas madali para sa kanila. Simple lang, hindi mahalaga kung tumaas o bumaba ang temperatura. Ang mahalaga ay may pagbabago ng klima. Pero isa itong napakalaking panlilinlang sa buong mundo. Pagbabago ng klima, walang pakialam sa resulta. Wala ng global warming, global cooling. Karamihan ng prediction at forecast mula United Nations at iba pa ay may kanya-kanyang dahilan. Napatunayang mali lahat iyon. Ang mga taong naglabas ng pahayag na iyon ay mga hangal. At hindi nila binigyan ng pagkakataon ang ibang mga bansa na magtagumpay. Dapat tayong umiwas sa berdeng panlilinlang na ito kung hindi kayo rin. Ay mabibigo. At nangyayari na nga ito. Tama si Trump sa lahat ng bagay. Gusto kong sabihin, totoo naman ito. Sinabi ko na ito noon. At sa huli, tama ako. At ngayon sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo lalayo sa panlilinlang at pandaraya ng green energy, mapapahamak kayo. May mga taong darating na wala kayong kaugnayan at mabibigo ang inyong mga bansa. Ako ang Pangulo ng Estados Unidos, pero nag-aalala ako sa Europa. Mahal ko ang Europa at ang mga Europeo at masakit makita ang epekto ng mga issue sa enerhiya at migrasyon sa kanila. Ang halimaw na may 2 ulo ay winawasak lahat ng madaanan. Hindi natin dapat hayaang mangyari ito. Ginagawa ninyo ito para magustuhan kayo ng lahat at maging politically correct, pero winawasak ninyo ang sariling pamana. Kailangan ninyong kontrolin ang walang kontrol na migrasyon at ang krisis sa enerhiya na nangyayari sa harap ninyo habang hindi pa huli ang lahat. Ang diin ay sa carbon footprint. Ito'y katang-isip lang at inimbento ng mga taong may masamang intensyon. Humahantong ito sa pagkawasak. Dati madalas pag-usapan ng carbon footprint ilang taon na ang nakalipas. Naalala ko noon ang mga usapan tungkol dito. At pagkatapos, sumasakay si Pangulong Obama sa Air Force One at nag-iiwan pa ng ilang bakas. Isipin mo, ang laki ng mga makina roon. At lahat ay naiiwan sa atmosfera ng eroplano. Pinag-uusapan niya ang carbon footprint at kailangan nating may gawin dito. Pagkatapos sa Washington, nagpunta siya sa Hawaii para mag-golf. At pagkatapos, bumabalik siya gamit ang malaking, magarang eroplano na iyon, bumabalik siya roon tapos muli niyang pinag-uusapan iyon. Pinag-uusapan niya ang tungkol sa global warming, tungkol sa carbon footprint. Kalokohan lang yan. At lahat ng ito ay napakamahal. Pagbawas ng carbon footprint ng 37%. Isipin mo lang yan. Binabati kita na nagawa mo to. Oo, marami kang nagawa. Maraming negosyo ang nagsara. Pero nabawasan mo ang carbon footprint ng 37%. Gayun pa man.
Lahat ng sakripisyong ito at mas malalaki pa. Lahat ng ito ay nabaliwala dahil sa global na pagtaas ng 54%. Karamihan mula sa China. Mas malaking bahagi nito ay dahil sa China. Mula sa mga bansang umuunlad din na ngayon ay may mas malaking bahagi ng carbon monoxide. 2 kaysa sa ibang mga mauunlad na bansa sa buong mundo. Ayan, lahat ng mga bansang ito ay puspusang nagtatrabaho tungkol sa carbon footprint. Pero kalokohan naman yon, walang saysay yon. At dito sa atin, sa Estados Unidos, meron pa ring mga radikal na tagapagtanggol ng kalikasan na nagsasabing dapat itigil ang lahat. Siguro, gusto pa nilang patayin lahat ng baka. Hindi mo maintindihan ang sinasabi nila. Pero may hangganan tayo, napaka maaasahan. May teritoryo tayo. At kung meron tayong pinakamalinis na hangin, at totoo namang malinis ngayon, hindi pa ito naging ganito kalinis dati. Pero ang problema, yung ibang mga bansa, tulad ng China, halimbawa. Maaaring hindi ito maganda pakinggan, pero ang China, nagpapadala sa atin ng kanilang maruming hangin. At kahit anong gawin natin, nadudumihan pa rin ang hangin dahil ang polusyon ay nanggagaling sa ibang mga bansa kung saan hindi ganoon kalinis ang hangin. Ang mga tagapagtanggol ng kalikasan ay ayaw umamin nito. Ganoon din sa basura. Sa Asia, itinatapon ang basura diretso sa karagatan. Mga 1 linggo o 2 pagkatapos, itong basurang ito lumulutang sa tabi ng Los Angeles. Napakalaking dami ng basura. Halos wala kang magawa tungkol dito. Ayan, dumadaan ito sa tabi ng Los Angeles at San Francisco. Nagkakaproblema ang tao dahil basta na lang niya itinatapon ang sigarilyo sa tabing dagat. Lahat ng ito ay puro kabaliwan lang. At ang pangunahing epekto ng ganitong patakaran sa enerhiya ay hindi tayo nakakatulong sa kalikasan. Basta lang nating inililipat ang produksyon at mga gawaing pang-industriya mula sa mga mauunlad na bansa na sumusunod sa mga kabaliwang patakarang ito papunta sa mga umuunlad na bansa na siyang nakikinabang at yumayaman dito. Yumaman talaga sila dahil dito. Mas mataas ngayon ang bayad sa kuryente sa Europa, 4 beses kumpara sa China at 2-3 beses kaysa sa Estados Unidos. Dito naman bumababa ang bayarin sa kuryente. Napatunayan mo ba ito mismo? May kasabihan tayo na, bagyo, bata, bagyo. At iyan ang ginagawa natin ngayon. Tulad ng sabi ko, bumababa ang bayarin sa kuryente, kaya gumagana. Mga aircon. Sa karamihan ng lugar meron yan, pero sa mga bansang ito halos wala dahil mahal ang kuryente. 13,000 tao sa Amerika ang namamatay dahil sa init. Sa Europa mas marami pa dahil hindi nila binubuksan ang aircon doon. Sobrang mahal kasi. Hindi na ito ang Europang dati kong kilala at minahal. Lahat ay ginagawa sa ngalan ng ipinapakita na kunwari ay lumalaban kayo sa panlilin lang tungkol sa global warming. Sa totoo, kayo rin ang gumagawa ng sarili ninyong problema. At kailangan talagang talikuran ito ng buo at kailangan itong gawin kaagad. Iyan ang dahilan kung bakit umalis ang Estados Unidos mula sa mapanlinlang na kasunduan sa Paris. Bagaman at sa totoo lang, mas malaki ang binabayaran natin kaysa sa iba at ang iba ay halos hindi nagbabayad. Ang China ay hindi talaga nagbabayad at hindi magbabayad hanggang 2030. Sa Russia, binigyan sila ng mga pamantayan na napakadaling sundin. Samantalang sa Estados Unidos, kailangan nating magbayad ng $1 trillion. Sabi ko, panlilin lang na naman ito. Ginamit ng mundo ang Estados Unidos noon. Pero ngayon hindi na ganun. Alam ninyong lahat, ako. Naglabas ako ng mga kautusan ayon sa kasaysayan para palawakin ang produksyon ng enerhiya. Ngayon, mas marami tayong langis at gas kaysa sa ibang bansa. Higit pa kaysa saan man sa mundo. At meron tayong pinakamaraming reserba nito kumpara sa iba. Ganon din sa karbon. Binanggit ko ang malaking karbon. Dati wala ito. At sinabi ko rin ito sa Malacanang.
Hindi ko sinabing hindi ito carbon. Ang sinabi ko, malinis at magandang carbon. Mas maganda pakinggan, di ba? Muli, handa kaming magbigay ng abot-kayang enerhiya sa sino mang bansa na nangangailangan nito. At karamihan sa inyo ay kailangan ito. Nag-e-export kami ng enerhiya sa buong mundo. Sa ngayon, kami ang pinakamalaking exporter ng mga pinagkukunan ng enerhiya sa Estados Unidos. Gusto naming makipagkalakalan at paunlarin ang ugnayan sa lahat ng bansa. Nais din naming tumulong, pero dapat may katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang mga problema sa kalakalan, parang katulad din ng mga problema sa klima. Ang mga bansang sumusunod sa patakaran. Ang kanilang mga pabrika ay winawasak, nakakalungkot ito. Labag din ito sa patakaran ng ilang bansa. Ngayon, naglalagay ang Estados Unidos ng taripa sa ilang bansa. At karamihan sa mga taripang ito ay matagal nang ipinapataw sa atin ng walang kontrol. Ginamit namin ang taripa bilang proteksyon sa ilalim ng administrasyon ni Trump. Noong unang termino, daan-daang milyong dolyar ang pumapasok mula sa taripa. Mababa ang inflasyon noon at ganun din ngayon. Ang pagkakaiba lang, daan-daang milyong dolyar na ang pumapasok sa bansa. Ganyan mismo ang gagawin natin para gumana ang sistema, para matiyak nito ang sarili nating kinabukasan. Gamit din natin ang mga taripa para protektahan ang sarili nating soberanya at seguridad sa buong mundo. Kasama ang mga bansang sinamantala ang mga dating administrasyon ng Amerika ng ilang dekada. Kasama rito ang subtitle ni Dima Torsok. Ang tinutukoy ay ang pinaka-incompetent at korap na administrasyon, ang administrasyon ni Antok na Joe Biden. Ipinataw ang pinakamalalaking taripa laban sa Brazil at may mga walang kapantay na pagsisikap na subukang pakialaman ang mga karapatan at kalagayan ng mga mamamayang Amerikano. Dahil dito, nakikita natin ang vacuum at katiwalian sa hudikatura. Mga tahasang pagtatangka na atakihin ang mga hindi nila gusto. Kailangan kong sabihin na pumasok ako dito kanina habang paalis si leader ng Brazil. Pagdating sa Brazil, nagkita at nagyakapan kami. Itutuloy. Sinabi ko sa kanya, heto, isipin mo, ito ang sasabihin ko sa ilang minuto. Nagkasundo kaming magkita sa susunod na linggo. Mga 20 segundo lang talaga ang oras. Buti na lang at naghintay ako. Buti na lang at nagkita talaga kami. At nagawa naming mag-usap, nagkasundo kami na magkita ulit sa susunod na linggo. Kung interesado ka talaga. Pero siya ay kahanga-hanga. Talaga, gusto ko siya. Gusto rin niya ako. At ako ay nakikipagnegosyo lang sa mga taong gusto ko. Alam mo, kapag ayaw ko sa isang tao, talagang ayaw ko. Iyon lang. Oh, sa pinakamababa, nagkaroon tayo ng 39 na segundo. May chemistry tayo. Magandang palatandaan yan. Salamat. Oh, ayan. Brazil, naniniwala ka ba? Nagpatupad sila ng iligal na taripa sa atin. Pero ngayon, tumugon tayo sa parehong paraan at napakakumbinsido ang naging sagot natin. Bilang presidente, lagi kong ipagtatanggol ang bansa, soberanya at karapatan ng mga Amerikanong mamamayan. At labis akong nalulungkot na kailangan kong sabihin ito. Ngunit ang Brazil ay hindi tama ang asal at magkakaroon pa sila ng mga problema. At maaari lang silang magtagumpay kung makikipag-ugnayan sila sa atin. Sa susunod na taon, ipagdiriwang ng Estados Unidos ang ika-250 anibersaryo ng kalayaan, patunay ng lakas, kapangyarihan, espiritu at kasarinlan ng mga Amerikano. Idaraos natin ang Federasyong Internasyonal, the Football Association World Cup sa 2026 at Olympic Games sa 2028. Umaasa ako na kayong lahat ay makakadalo. Umaasa ako na napakaraming tao mula sa buong mundo ang makikilahok sa mga kahangahangang kaganapang ito. Ito ay magiging mga kaganapan na nagpapakita ng tagumpay, ng tao, at ng kalayaan. Kailangan din nating pag-isipan kung ano ang ipinagdiriwang tuwing ika-4 ng Hulyo, 1776, noong itinatag natin ang gantimpala para sa lahat ng bansa. Iyan nga ang araw. Himala ang paglitaw ng Estados Unidos ng Amerika.
Dahil sa nalalapit na anibersaryo na ito, umaasa ako na ang lahat ng mga bansa ay magiging mas handa. Sa aming halimbawa, sana ay sumama kayong lahat sa amin. REPH, pumili. Ang mga ito ay tapat sa ating mga pinahahalagahan. At ang mga pinahahalagahan na ito ay napakahalaga at mahalaga para sa atin. Ipaglaban natin ang kalayaan sa opinyon, salita at pananampalataya. At kasama rito, hindi lang para sa mga pinakainuusig na relihiyon, kabilang dito ang Kristyanismo, gaya ng alam ninyo. At ipaglaban ang soberanya. Ipaglaban ang mga pinahahalagahan na siyang dahilan kung bakit natatangi, namumukod-tangi at walang katulad ang ating mga bansa. Sa huli, inuulit ko ang imigrasyon at mataas na presyo ng berdeng enerhiya mula sa hangin ay sumisira sa malaking bahagi ng malayang mundo, malaking bahagi ng ating planeta. Mga bansa na mahalaga ang kalayaan. Unti-unti silang nawawala dahil sa kanilang mga patakaran. Kailangan ninyo ng matibay na hangganan at tradisyonal na pinagkukunan ng enerhiya para maibalik ang inyong kadakilaan. Hindi mahalaga kung hilaga, timog, kanluran o silangan, malapit man o malayo. Bawat leader na narito sa bulwagang ito na kumakatawan sa mga bansang ito na may mga ipinagmamalaking kasaysayan, pamana at kultura na siyang nagpapabukod tangi sa mga bansang ito, kakaiba at walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan, kahit saan paman. Mula London hanggang Lima, mula Roma hanggang Atenas, mula Paris hanggang Seoul, mula Cairo hanggang Tokyo, mula Amsterdam hanggang New York. Nakatayo tayo sa balikat ng mga tao, mga higante, mga atlas, mga titan, ng mga nagtayo ng ating mga minamahal na bansa at bayan. Dahil sa kanilang karanasan, diwa at lakas, ang ating mga nauna ay sumakop ng mga bundok, tumawid ng mga karagatan, mga disyerto, nagtayo ng mga eroplano, at tumawid ng mga lupain gamit ang mga eroplano. Lumaban sila sa maraming labanan, isinugal ang buhay at naging sundalo, magsasaka, manggagawa, mananaliksik, makabayan at tagapanguna. Nagtayo sila ng maraming lungsod, nagpakilala ng ideya sa industriya at paggawa, at ginawang makapangyarihang imperyo ang maliliit na isla. Ang kapangyarihan ng lahat ng ito. Sila ang tagapagtanggol ng kanilang mga tao, hindi sumuko o nagpadala sa presyon, at ang kanilang pagpapahalaga ang humubog sa ating pambansang pagkakakilanlan. Ang kanilang konsepto at pananaw ay tumulong. Hubugin ang ating kapalaran. Lahat ng nandito ay bahagi nito sa sariling paraan. Bawat isa ay nagmana ng gawa, alamat, tagumpay, at kwento ng ating mga tagapagtatag at bayani na nagpakita ng landas. Ibinigay at inialay ng ating mga nauna ang lahat para sa kanilang inang bayan, ipinagtanggol nila ito ng may pagmamalaki, pawis, dugo, buhay at kamatayan. At ngayon, mahalaga na protektahan ang mga bansa na kanilang nilikha, ang mga bayan na kanilang itinayo. Kailangan itong gawin ng bawat isa sa atin. Sama-sama nating tuparin ang ating banal na tungkulin sa ating mga mamamayan, sa ating bayan. Protektahan natin ang ating mga hangganan, tiyakin natin ang kanilang seguridad, panatilihin natin ang kanilang kultura, ang kanilang pamana, ang kanilang mga yaman, ang kanilang mga tradisyon. At lalaban tayo, lalaban para sa ating mahahalagang pangarap, mga mitiin, para sa ating kalayaan na mahalaga sa atin, para sa pagkakaibigan, para sa napakagandang konseptong ito. Magtulungan tayo para maisakatuparan ito. Subtitles nilikha ni Dimatorsok. Malaki, maganda, at kahanga-hanga ang ating planeta. Dito tayo nakatira sa isang mas mayaman at maganda pang mundo. Maaaring mangyari ito, posible ito, mangyayari ito, umaasa akong mangyayari ito. Magsimula tayo ngayon dito mismo sa sandaling ito. Magagawa nating gawing mas maganda, mas ligtas, at mas kaakit-akit ang ating mga bansa. Mag-aalaga tayo sa ating mga tao, sa ating mga mamamayan. Maraming salamat, pagpalain kayo at ang mga bansa ng Diyos. Paalam!